Okay, so isa pong mapagpalang umaga po sa inyong mga kapatid. So magkakaroon lang po ng konting adjustment sa ating pong oras ng ating pong sharing ng ating devotion. And kung hindi man po ninyo maabutan po ng live yung ating pong sharing, yan, you can watch it po, no? Kahit hindi na po live. And for the next siguro in a minute we'll start na po. So may adjustment lang po tayo sa oras. So tayo po ay nasa 2 Samuel na. So pagpapatuloy po natin ang chapter 13. So kapon po si Kuya Dan Heli. Ayan. So inumpisan po niya yung verse 1 to 19. So tayo po ay magpapatuloy sa 2 Samuel chapter 13. So kung may mga Bible po kayo dyan, pakibuksan na lang po. 2 Samuel 13 verse 20 to 39. At tayo po ay nasa day 98 na po ng ating pong devotion. Okay? So tayo po ay manalangin po muna. Dear God, Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat sa panibagong buhay na inyong ipinagkaloob sa amin. Muli, O Lord, kami po ay kakain ng pagkain na inihahain po ninyo, aming pong kaluluwa, spiritual na pagkain. Lord, mangusap kayo at pangunahan niyo po yung aming pong gawain. Holy Spirit, be with us. Buksan po ninyo yung aming mga puso at isipan upang aming pong maintindihan. Hindi lamang po matuto, kundi i-apply ang mga salita ninyo sa aming pong buhay para sa inyo pong kapurihan. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. So pinamagatan ko po yung atin pong devotion, anger, and fake news. Ayan. Galit at maling informasyon o fake na balita. Ayan po. So, si Ate Carla Joy, good morning po. Siyempre kasama si Pastor Jeff. Kung nasusundan po ninyo ang storya natin, no, since yesterday, ma-describe natin na isang malungkot, masalimuot na pangyayari po, no, sa buhay ni Haring David, especially sa kanya pong pamilya. Ano po ba ang nangyari sa kanyang pamilya? Well, sa chapter na ito, nabasa po natin na yun nga, no, hinalay ni Amnon ang kanya pong sariling kapatid na si Tamar. So, half brother, half sister. So, syempre, pag ganun po ang nangyari na ni-rape, ang tawag po doon ay incest, di ba? Yan. So, nagkaroon po ng sexual na relasyon ang magkapatid. So, incest ang tawag. So, bakit po nangyari ang mga ito? Ang sagot po ay dahil sa consequence ng kasalanan. Kung babalikan po natin yung mga previous chapters, nalaman po natin na si David po ay nagkasala. He committed murder to Uriah, yung asawa po ni Bathsheba. Ayan, kung inyo pong natatandaan po yan. And God was displeased with what David had done. Nagalit po ang Diyos sa ginawa niya. And through the prophet named Nathan, David was confronted with his sin. So ano po ang naging parusa ng Diyos sa ginawa ni David? So kung atin pong babalikan yung chapter 12, 11 to 12, sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan. So ibig sabihin yung pamilya niya. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. So grabe, no? Matindi po ang parusa ng Diyos sa kanya.
Sa story, kung mababasa natin doon, maaring pinatawad po ng Diyos si David, pero hindi po nawala yung consequences. Ang dami pong nangyari, mga disastrous chain of events. So ano po tong disastrous chain of events? Nalaman po natin na yung kanyang, kasi di po ba, no, nabuntis nga si Bathsheba. Hindi pinangalanan yung bata. So, namatay yung bata, no? Tapos ano pa, yung anak niya na si Amnon, yun nga, hinalay ang sariling kapatid na si Tamar. Ngayon po, no, sa ating pong verse, sa verse po natin 20 to 39, ito na nga, no, naghiganti si Absalom. Kasi si Absalom po ay ang kapatid na ni-rape na si Tamar. So, ano pong ginawa ni Absalom? Pinatay naman si Amnon, no, bilang paghihiganti. So, ano po yung mapupulot po natin dito na lesson? So, dalawang lessons po sa dalawang tagpo ang gusto ko pong i-share sa inyo, mga kapatid. Una po, ang bunga ng tinatagong galit. Ulitin ko po. The first lesson na makukuha po natin dito sa kwento ay ang bunga ng tinatagong galit. Hindi siguro naman masama magalit, normal magalit, pero kung ang galit na iyan ay magbunga po ng kasalanan, ibang usapan na yan. Yung galit po na hindi maalis-alis sa puso mo, 2 years, 5 years, 20 years, nagalit ka pa rin sa tao na iyon, iba na yan, kapatid. Kaya ang tanong ko sa inyo, meron ka bang kinapupuutan? Meron ka bang kinagagalitan na tao ngayon? At yun nga po ang nangyari kay Absalom. Sa verse 22, kung babasahin nyo dyan, sabi nga, ngunit, chapter 13, verse 22, ngunit si Absalom ay hindi nagsalita ng mabuti o masama kay Amnon. Ibig sabihin po, deadma lang siya. Tahimik lang, no? Hindi siya kumikibo, wala siyang sinasabi na nagalit siya, kinonfront niya si Amnon sa ginawa ni Amnon sa kanyang kapatid. Wala lang. Pero sa loob ng kanyang puso, grabe, no? Sapagkat kinapupuutan ni Absalom si Amnon dahil hinalay niya ang kanyang kapatid na si Tamar. So, nandun sa loob, nandun sa kanyang puso. Maaring sa labas, wala siyang pinapakita na anuman. Sabi nga, hindi nagsasalita ng mabuti o masama, pero sa kanya pong puso, nandun yung galit, nandun yung puot. Kapatid, maaring hindi ka kumikibo, tahimik ka lang, pero matindi pala sa puso mo ang lalim ng puot at pagtanim ng galit sa tao dahil sa maaaring may ginawa sa iyo ang tao na iyon. At ito nga po ang bunga ng tinatagong puot. Ano po yung bunga? Bit-bit mo siya, no, sa matagal na panahon. At kung babalikan po natin yung storya, 2 years, no? 2 years na dala-dala ni Absalom yung kanya pong galit. And sa verse 23, ito na. Nagkaroon po nagpa-party itong si Absalom. At syempre sa party, inimbitahan niya lahat ng anak ng hari. So, ibig sabihin, mga siguro step-brother niya. Syempre, kasama doon si Amnon. Pero meron na pala siyang masamang balak. May masamang balak na pala itong si Absalom. Ano po yung balak niya? Ang patayin ang kanyang kapatid. At yun nga po ang nangyari. Magkakapatid, nagpatayan. Okay? Maring hindi pa naman siguro nangyayari ito sa atin na kapatid natin, pinatay natin. Pero baka spiritually, sa ating mga spiritual na magkakapatid at kapatiran, spiritually pinapatay mo na sa isip mo. Yes, no? May reason to get angry dahil may ginawa sa iyo na masama. Pero ano po ba ang itinuturo? Ano po ba ang sinasabi ng kasulatan
patungkol po sa anger. Ano bang sinasabi ng Bible patungkol sa paghihiganti? Ang sabi po ng Efeso chapter 4, 26 to 27, pakisulat po ito at inyo po itong ibasahin mamaya, no? Na sa inyong pagkagalit ay huwag kayong magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Yun po ang sinasabi ng Efeso chapter 4, 26 to 27 patungkol sa galit. Totoo po ito. Ang galit at puot po, mga kapatid, na hindi mo inaalis sa iyong puso ay magiging stronghold, magiging dwelling place ng diablo. At gagamitin ito ng diablo. This is a warning sa atin, mga kapatid, na pag may hina-harbor tayo, we harbor negative emotions, it can create a spiritual space for the devil to take root. Doon papasok, no, ang demonyo, no? And ano pa po ang sinasabi ng Santiago chapter 1, 19-20? Ang sabi, dapat ninyong malaman ito, mga minamahal kong kapatid, bawat isa ay dapat maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, at mabagal sa pagkagalit. Subukan nyo po na pag talagang hindi nyo na mapigilan, galit na galit, no? Siyempre, pag galit ka, kasabay nun yung magsasalita ka. Subukan nyo po, bagalan nyo yung pagkagalit nyo. Siguro hindi matutuloy yung galit nyo, baka mapatawa pa kayo. Subukan nyo po, technique siguro yun, ano? Kaya sinabi ni James, ni Santiago, bagalan nyo ang pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi nagbubunga ng katwiran mula sa Diyos. Malinaw po ang sinasabi ng kasulatan. At patungkol naman po sa paghihiganti. Sabi ng Roma 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Sabi ng Panginoon. So, meron ka bang balak na magpaghigantihan yung tao na gumawa ng masama sa iyo? Kapatid, gawin mong memory verse ang Roma 12:19. Akin ang paghihiganti, sabi po ng Panginoon. This morning, naniniwala po ako na God is speaking to us. God is speaking to you. And I hope and pray na through this devotion, gustong mag-intervene ang Diyos. Yung makialam sa feeling mo, sa emosyon mo, sa galit mo, sa plano mong maghiganti. Kasi mga kapatid, si Jonadab, di ba, na-describe siya kahapon as crafty tuso. Alam na yung plano eh. Alam niya na matagal lang binabalak ni Absalom na patayin si Amnon. Mula pa nung ginahasa nga niya yung kapatid niyang si Tamar. Pero itong si Jonadab na tama ba ang kung hindi ako nagkakamali, pinsan ito ni David. Wala siyang ginawa. Or pinsan ata ito ni Absalom. Wala siyang ginawa. Palibhasa kasi siya yung may pakana kung bakit na-rape ni Amnon si Tamar. So mga kapatid, ang galit po na hindi nare-resolba ay nagiging ugat ng bitterness, ugat ng kapaitan. Nakalaunan po ay sisira sa ating sarili, sisira po sa relasyon natin sa ating pong kapwa. Kaya, let go. Let go of that anger in your heart na grabe, no? Ang tagal mo ng daladalat, ang tagal mo ng bit-bit-bit-bit, 5 years, 10 years, 20 years, galit ka pa rin sa kapatid mo. Itinuturo po sa atin ng Diyos na ang galit ay dapat kontrolin agad para hindi po mauwi sa kasalanan. At ang paghihiganti po ay hindi gawain ng tao.
ipaubaya na lang po natin sa justice ng Diyos dahil alam naman po natin that God is a God of justice. So, ang pairalin natin, sa halip na magalit tayo, mag-isip tayo na maghiganti ako, pagpapatawad na lang po. Ang pagpapatawad ang mas pinapahalagahan kaysa sa paghihiganti. So, mga kapatid, huwag ka nang magalit. At kung may nagawa man ako sa iyo na nag-cause sa iyo para magalit ka sa akin, humingi po ako ng tawad. Kung nandiyan ka man, patawarin niyo po ako. Kung ano man po yung nagawa ko sa inyo. At sabihin niyo po sa akin kung ano yung nagawa ko sa inyo. Para na sa ganun, malaman ko kasi baka po hindi ko alam meron pala akong nagawang kamalian sa inyo. Okay po ba yun, kapatid? At ganun din po yung gagawin po natin. No? Kung meron po kayo na-offend kayo sa kapatid mo o sa kapatiran po natin, pwede pong lapitan po natin siya. At sabihin natin na kapatid, alam mo, na-offend ako, nasaktan ako kasi may ginawa ka. Yun po yun. Para po ma-resolve agad. At hindi po yan tatagal sa puso po natin. Kasi mahirap po na bit-bit natin yan, dala-dala natin yan sa napakatagal na panahon. Again, magiging kasi yan footstool yan ng kaaway kapag hindi po natin yan ma-release. Now, the second lesson na ating pong mapupulot ay yung panganib ng maling impormasyon o fake news. Doon po sa verse 30, ito pong sabi, nasa daan pa sila may nagbalita na, may nagbalita na kay David na pinatay ni Absalom ang lahat. Take note, ang lahat ng anak niyang lalaki. Kaya tumayo siya, pinunit ang kanyang kasuotan at naglupasay sa lupa. Pinunit din ng mga alipin niya ang kanilang damit. Ngunit, balik tayo kay Jonadab. Ang pamangkin pala ni David, kay Simea, ay lumapit sa hari. Sinabi niya, "Huwag po kayong maniwala na pinatay ang lahat ninyong anak na lalaki. Si Amnon po lamang ang pinatay. Siya po lamang ang pinag-initan ni Absalom mula ng pagsamantalahan niya si Tamar." So, anong nangyari? Dumating ang isang fake news na balita kay David na pinatay daw ni Absalom ang lahat ng anak ng hari. So, mag-ingat po tayo mga kapatid, na baka ura-urada sa excitement natin, magbigay tayo ng impormasyon o balita, hindi naman pala totoo. So, nagdudulot ito ng confusion, nagdudulot ito ng, in the case of David, sobra pinunit niya yung kanyang damit na sa matinding kalungkutan at takot. Pero yun nga, buti na lang, itong si Jonadab, pinaliwanag niya na hindi po, si Amnon lamang ang pinatay ni Absalom. So, ang aral, lesson, wag agad po na maniwala, wag muna. Or wag po tayong, baka tayo pa yung magbabalita na hindi man lang natin verify, totoo ba to? Wag agad-agad kasi mahirap na, baka masisi tayo. Mali-mali naman yung informasyon, mali-mali naman yung balita na binigay. So, para po umiwas po tayo sa gulo o malungkot yung tao na binigyan natin ng balita o umaasa siya na ito yung mangyayari, yung pala hindi man pala totoo. So, malulungkot yung taong yun. So, mahalaga po na alamin muna natin yung katotohanan bago po magbigay ng reaksyon o gumawa po ng desisyon. Nawa mga kapatid, ang devotion natin ngayon sa umagang ito ay magsilbi sa ating warning, patungkol po sa panganib o danger ng hindi maayos na relasyon sa pamilya natin, sa kapwa po natin, lalo na po yung bigat ng pagtatanim ng galit at puot at yung pagsasabi po ng maling impormasyon. So, yun lang po yung ating pong daily devotion. Medyo po paumanhin kung naging maaga po ang aking pong pag-share. So, please, i-review lang po natin at i-replay natin yung ating pong sharing ng devotion sa umagang ito para po masimulan po natin yung ating pong sharing ng ating pong devotion. And so, good morning po.
and God bless everyone.